So, magandang hapon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Kung sakaling naiingayan kayo dun sa aming background, ito ay dahil nasa airport ako at delayed ang aming flight. Actually, dapat umalis ako ng madaling araw kanina pero dahil nasiraan yata ng eroplano, so na-delay po kami ng more than, well, ilang 8 hours na yata kami delayed. So, habang nag-aantay, yes po, napansin ko na marami pong revelations na nanggaling kay Binibining Maharlika. We can discuss that, pero I think you should phrase that as questions para matalakay natin. Ang gusto ko lang pong masabi sa ngayon ay mahalaga rin to eh. Ang napansin ko at tumataginting po ang issue na ito ay nung lumabas yung issue ng kakulangan ng liquidations ng Kongreso, uh, they dealt with it only for a short while. Ibig sabihin, si Senator Migs tinalakay niya ng saglit lang. Ang sinabi lang nila is, unqualified daw yung report ng COA tungkol sa Kongreso at saka sa Senado. But that's not really saying anything, di ba? Considering na yung liquidation standards nila ay medyo mababa. Hindi po pareho. In other words, kapag nandun sa executive, grabe ang hingian ng resibo, mayroon pang malaki ang requirement para sa documentation. Pero matapos na talakayin both ng Senado at ng Kongreso in such a, how do you call this, dismissive way, hindi na nila pinag-usapan muli. Instead, ay nagkaroon ng hearing sa Committee on Franchises, nagkaroon ng issue tungkol sa mga issues tungkol sa DepEd, bukod sa GSIS and other remittance issues, mayroon pa dun sa isang logistics company na napakabababaw na issue na madali namang naisagot ng DepEd. Bukod pa dito, may usap-usapan na tungkol sa pagpasok ni umano ng ICC investigators dito sa Pilipinas at with the intention na imbestigahan ang kaso tungkol sa Jaguar. So, ano ang napansin natin dito? Irrefutable po ito. Number one, dismissive po ang pagtrato ng ating mga legislators tungkol sa issue ng liquidations. Hindi po nila binibigyan ng nararapat na pansin ang ating mga hinaing tungkol dito sa mga ito. Dahil pera ito ng bayan, mahalaga na i-address nila yung issue. Instead, ang nakikita natin ay napag-iinitan lang ang mga Duterte. Now, what does that have to do with liquidation? Well, aside from the fact of distraction, alam nila na kapag tumuloy-tuloy ang galit ng mga tao tungkol sa mga issue na ito, then medyo namimiligro ang kanilang political pogi points. Kumbaga. Sige, let's deal with some of your comments then, ha? Pasensya na po sa ingay, ha? Uulitin ko, nandito po ako sa airport. So, every so often, maririnig nyo yan yung mga announcements. So, sayang kasi yung oras, nag-iintay lang ako dito, eh. Alright, so, anong ibig sabihin nito kapag hindi nila masyadong pinagtutuunan ng pansin ang hinaing natin tungkol sa liquidations ng Kongreso at ng Senado? It means they don't really care what we think. Ang gusto nilang pagtuunan natin ng pansin ay yung mga issue tungkol sa mga Duterte. Unfortunately for them, medyo hindi kumakagat. Lalong-lalo na yung mga issue na binabato kay Vice President Inday Sara. Hindi lang yun, ha? Hindi lang yung issue na binabato ang hindi natin pinaniniwalaan, kundi pati yung mga taong nambabato. So, ano yung impression natin ngayon? Ang impression ng taong bayan is, they don't really listen to us. Gumagawa sila ng issue, pero dun sa magagawa-gawang issue, abay gusto nila, kakampihan pa natin sila. It's manipulation in every sense of the word.
Di na nga natin tayo pinakikinggan, they don't really care. Otherwise, what we think. Kumbaga, they only care when it affects them. So, in the meantime, they'll keep feeding us all of these so-called information, pero pag tayo naman ang may hinaing, ay dead ma tayong lahat. We can't keep doing this eh. Unang-una, maliwanag na pinapakita ng significant na sektor ng lipunan na beloved ang mga Duterte. And we like their brand of leadership. Anong ginagawa nila? Ginagaslight nila tayo. Sinasabi nila sa atin through their actions na hindi worthy itong mga to. Hence the issues about the ICC, the issues about the DepEd, and so on. Eh, hindi ba nila napapansin na pilit na sila? Hindi ba nila napapansin na hindi kumakagat yung mga issue na binibigay nila sa atin na gusto nilang talakayin natin? Isa pa, ito, maraming katanungan tungkol sa nasaan si DOJ Secretary Remulla. I'm hesitant to discuss this kasi it might have to do with health issues. At alam niyo naman po sa ating saligang batas, ang kailangan talagang isa publiko ay yung health condition ng Pangulo. Pero yung mga individual secretaries, while it is a matter of transparency, meron ding kumbaga side, mayroong ding concern about the privacy of their health conditions. So, maganda sana na maging transparent ang gobyerno. Ayaw lang nga natin masyadong mag-inquire into the health issues of a cabinet member kasi medyo masyado ng personal. Nasa saligang batas, pagdating sa presidente, ayan, pwede tayo magtanong. So, ito yung concern ko. Hindi concern ang admin. Hindi nila pinapansin na mayroon tayong concern for certain things. How our money is being spent. And alam niyo yung nakakatawa dyan is, hindi naman magiging issue yung tungkol sa liquidation kung hindi nila pinag-initan si Vice President Inday sa kanyang confidential funds. Dahil nag-i-insist sila ng transparency, di sige, balik sa inyo. Kayo din, dapat transparent kayo. How dare you bring up transparency and impose a higher standard for people who are not you? Pagdating sa Kongreso, sa Senado, dapat ganito lang ang transparency kasi importante daw ginagawa nila. Pero pagdating sa ibang tao, sa others, o kaya sa kanilang mga political enemies, then kailangan doon striktong-strikto. Galing ako sa gobyerno. Alam ko yung necessary documentation that's required to justify yung paggastos natin ng public funds. Hindi po pareho dun sa standards na ini-impose sa Kongreso. So, but despite the fact na tuloy-tuloy natin tinatanong, diba, hindi nyo pera yan, anong ginawa ninyo sa pera ninyo? Patuloy-tuloy yung tanong natin, dinededma nila tayo. Instead, bato sila ng bato ng issue na hindi naman kumakagat at nagpapakita lang sila ng oppressive behavior at saka dahas. As we have seen dun sa paggawa nila, dun kay Ka Eric at kay Doc Lorraine. It's a matter of time, tingin ko, na after this, ira-ramp up nila. Pasko kasi ngayon, bihirang nangyayari yung, well, pag Pasko, usually we're forgiving, peace on earth, goodwill to men tayo, pero hindi ba nila napapansin na despite the Christmas season, mainit ang ulo natin tungkol sa kanila? Minsan sinasabi pa nga nila, ito, and this is one thing that I want to address also. Ang napapansin ko na hinahatid ng mga trolls sa ating mga walls ay sinasabi nila na masyado daw tayong atat. Masyado daw tayong nagmamadali na iupo si Inday. Excuse me, gaslighting na naman kayo. Hindi tayo atat na iupo si Inday. We were happy when BBM won. We were happy in the early days of the Marcos administration.
Pure unit team talaga. Tuwan-tuwa tayo doon. And we were cheering on the unit team. But why all of a sudden ina-attack si VP Inday? Hindi tayo yung nag-umpisa ng alitan na ito, ng conflict na ito. It started nung pag-question sa confidential funds ni VP Inday at kung ano-anong issue na nire-raise nila na maliwanag naman na hanash. Diba? Hanash. Biglang, sige nga, pakita ninyo kung saan ninyo ginastos yan, yung confidential funds. Samantalang, dati, they would have given her anything she asked for. May nagreklamo ba? Kahit noon? So, they know about the satellite offices. Hindi naman sikreto yon. It's all over the country. Kumibo ba ang legislature nung time na yon? In the exercise of their oversight functions, pwede naman nilang tanungin eh. Saan nyo nakuha pondo dyan? Pwede naman nilang tanungin nun eh, pero hindi. Ngayon nila tinanong. So they started it. Kumbaga, o di inumpisahan nila, gusto nilang transparency sa confidential fund ni VP Inday. O di sinabi niya, wag na lang, wala na lang. Yun lang ako hihingi niyan, inyo na yan. Pagkatapos, anong sinabi naman nung tayo na yung nagtatanong, o sige, kayo naman po, saan nyo po ginastos yung MOOE? Saan nyo po ginastos yung mga travel fund? Saan nyo po ginastos ang extraordinary fund? Eh, suddenly, tayo yung on the attack. Ano ba? Tapos, attack, iupo si VP Inday. We weren't even thinking that. We were just thinking, we should leave her alone to do her job. Wala nga magsasabi dito na iupo na siya eh. Sila dyan yung nag-bring up nun. And you know why they want us to make that an issue? Para pwede nilang bantayan tayo at pagkakasuhan tayo. Sure yan. Kasi ramdam na natin eh. Nararamdaman na natin na mabigat ang kamay nila pagdating sa kasuhan. So, I just like to remind these people na nagsasabing, atat daw tayo, hindi tayo makaintay na iupo si Inday. Hindi daw tayo makaantay ng 2028. Excuse me. Sino ba dyan yung biglang nagsalita tungkol sa impeachment? Kami ba? Ha? Kaninong impeachment? Hindi naman kami nagsasalita tungkol sa Pangulo and hindi kami nagbibitaw ng mga salita tungkol sa impeachment ng Pangulo. Sino yung nagsalita ng impeachment? At sino ang gusto nilang i-impeach? Yeah? Sino ang pinafile nila ng kaso sa Supreme Court? Kami ba? So, I call BS on those people saying atat tayo na iupo si Inday. We didn't start this fight. We didn't start the criticism. So, at careful kami sa mga salita namin. Alam namin kung ano legal, ano yung hindi. So, huwag nyo kaming pag-gaslight na ganyan. Huwag nyo kaming paglululokohin ng mga ganyan. Alam namin na may kumpas yung mga salita ng mga troll na yan. And in the middle of all that noise, yung mga atat kayo and all that, kailan niya sinasabi yung tungkol sa house? May kahit isa ba dyan sa mga trolls na nagja-justify dun sa secrecy surrounding the expenses of the house? Pakisabi nga. Yan dapat ang dinidiscuss ng mga trolls eh. Hindi naman nila ginagawa. Sino ba nag-bring up ng ICC? Kami ba? Sino ba sino ba yung mga napapraning dyan? Ulitin ko sino ba yung napapraning dyan? Ha? Sino ba mag-benefit kung ma-impeach si VP Inday? It's whoever the president will choose to fill that vacancy. Kasi ayon sa saligang batas, simple lang yan eh. Kapag nabakante ang office, ang posisyon ng vice president, presidente po ay mamimili na i-confirm naman ng legislature. At pipili ang presidente doon lang sa House or sa Senate. Uy, merong humihirit. Careful. Di daw ako careful. Sabit daw ako dun sa mga issue ni Vic Rodriguez. Sige, galingan mo yung argumento na yan.
Ano ngayon, kung galit si Panelo sa akin dahil dun, Kiber, nag-away ba kami? Pinansin ko ba siya? Pinansin ko ba yung mga nagsasalita ng kung ano-ano nung nasa opisina ako? Wala. Not only that, yung mga harshest critics ko at the time, baliktad na po. So, galingan niyo po yung mga ganyang klaseng argumento kasi hindi ko makagat eh, mahina talaga kayo. Sorry na lang. Yep. Yan, no? Para makita ninyo. So, yeah. Sino ba? Ulitin ko sino bang atat? Kanino ba pipiliin ang vice-presidente? Saan ba manggagaling ang choice ng presidente para i-fill up ang pwesto ng vice president kung ma-impeach siya? Saan manggagaling? Kung nagbabasa ng saligang batas itong mga 12 na to, may intindihan nila na manggagaling yan sa House or sa Senate. Tapos sila pa yung magko-confirm. Mm. Naimbestigahan din ba mga taga-Congress? Puro ata, nasa na yan? Sabi ni Roger Cortez, naimbestigahan din ba mga taga-Congress? Puro ata po walang liquidation, malupit pa naman parusa sa kurakot. Well, hindi yun yung problema eh. May liquidation sila, pero iba yung standard for their liquidation. Tinatanggap po ng COA yung mas mababang standard para sa kanila. Ang tanong natin, in this day and age, pwede pa rin ba yun? Bakit magkaiba ang standard ng Kongreso dun sa standard ng executive? Ay kung ordinaryong kawani ng gobyerno yan, mababang rangko, hindi ba isang damakmak na resibo hihingin? Di ba isang damakmak na explanation? Tapos pag hindi mo napuno lahat ng resibo, babayaran mo, sorry mo yan. Otherwise, makakasuhan ka. Saan ba tayo nakakita? Kailan ba tayo nakakita ng kongresista o senador na nakasuhan din sa failure to liquidate? Sana, meron ba? Would itong si Tranquility Music, isn't it high time to change the constitution from NCR-centric constitution to federal type? Wala akong problema baguhin ang saligang batas kung yun talaga ang hinihikayat ng taong bayan. Pero hindi ko pagkakatiwala dun sa mga taong nasa kongreso ngayon. Sila ba? Sila na nga yung gusto natin baguhin. Sila nga yung dahilan kung bakit ang dami nating problema ngayon pagkatapos sa kanila natin pagkakatiwala yung pagbabago ng saligang batas. Di na, uy. Sabi ni Bibi, anong pasalubong ko daw galing Davao? Bumili ako ng isang damakmak na chocolate. Hindi nga, seryoso. Bumili talaga ako ng sikwate, ang Sara. Para dun sa mga nagtatanong kung anong tingin ko dun sa sinabi ni Thinking Pinoy, siguro naman yung iba sa inyo, kilala niyo na ako. Hindi po ako nagkokomento sa mga kahit ano pang sabihin ni Thinking Pinoy. Ganun lang po talaga. Kung hindi ako agree, bakit kailangan pa ako magkomento? Kung agree ako, bakit kailangan ko pa magkomento? Cacao chocolate, sabi ni PJ, yes po, yes po. So, si spiral staircase, ito ang spelling ka daw. Bakit mo iniwan si Presidente at sa kabila ka pa dumikit? One of these days, ikikwento ko yan. Pero there's a reason para sa lahat. Now, the President accepted my resignation on health reasons. So, huwag mong sasabihin na iniwan ko ang Pangulo. Siya po yung tumanggap ng resignation ko. So, at wala kaming away ni Pangulo. Kaya galingan mo yung mga ganyang klaseng argumento. Nag-i-insinuate ka, wala ka man lang isang patpat ng ebidensya para dyan sa sinasabi mo, iniwan ng presidente. Nag-resign ako for health reasons. Migil ka dyan. So, sabi ni Joselito, tuwang-tuwa mga Dilawan sa nangyayari ngayon kasi mga DDS at loyalista nag-aaway. Ay, talaga? Care na care mo talaga? May care ka talaga dun sa iniisip ng mga Dilawan? Buti kung nakakapuno pa sila ng isang kombi. Ay, mali. O sige, isang L300. Magkasya sila yung lahat ng mga Dilawan na in existence. Darling, why do you care about such a minority? Ngayon, kung natutuwa sila,
Pasko naman, pagbigyan. So what? What does it matter? Ilang beses na natin, tinalo sila sa eleksyon, tapos nagkikare ka pa rin what they're thinking? Why? And that's not an argument, really. Yung, uy, tuwa-tuwa sila na ganyan na nangyayari. So what? Sila ba nagbabayad ng sweldo nyo? Sino ba ang nagde-determine kung saan pupunta ang bayan? Ang dami naman nila. Sabi ni Freedom, nakakatawa nga po yung mga congressman komunista nung ABS-CBN, ipapasara galit sila. Ngayon, SMNI eager sila. O, totoo yun. Nung ABS-CBN, ayaw nila. Kasi press freedom daw sila. O, sige, fine. Ngayon, suddenly, walang press freedom. So, isa pa, ang sinasabi, may mga humihirit yan. Hindi ko pwedeng hindi pansinin because I want to point out how weak their arguments are, how weak their statements are. Kung sila po ay nagdidepensa sa administrasyon, abay kulang na kulang ang ginagawa nila. 'Di ba? So, hindi pwedeng hindi pansinin. Hindi ko pinapansin yung individual, yung mga personality, sino ba tong mga to? Care. I care about what they're trying to say because I want to know. I want to know what they're thinking. We should care. And if there are serious issues na meron silang nilalantad, edi sige, sagutin natin. Yung hindi lang natin talaga sinasagot, yung mga ad hominem, yung mga namimersonal. Bakit pinag-iiwan? Sabi ni Simone Sanchez sa TikTok, nakakatuwa lang kay VP in spite of everything, still she supports the admin. Trabaho lang. If you're working, you don't necessarily, let's not make it political, regardless of whether she supports the leadership or not, regardless of what she thinks about the leadership or not, she occupies a position and she will work. The thing that we should celebrate is the quality of work that she delivers all the time. Ang stricto yan. Parang yan parang yung mga terror teacher, si VP Inday. She's strict about about how to run her office. Sabi ni Apricot, sana si Risa sa human rights violation. Alam niyo naman si Senator Risa, political animal yan. So mahilig siyang mag-raise ng issue ng human rights violation, lalong-lalo na dun sa political enemies or political opponents. So hindi dapat tayo nabibigla o nagugulat pa dun sa kung saan niya dinadala yung mga issues at sino yung mismo pinipili niyang questionin. Alam niyo, paulit-ulit yung tanong tungkol sa pwede bang kasuhan, pwede bang kasuhan. Ito yung the short answer for any of the pwede bang kasuhan questions is, yes, pwede magkaso, pero mananalo ba? Hindi parati. Sometimes it's a question of whether or not it is a matter that the Supreme Court can take up, can they comment on that, can they make it into a case. Number two, may kaso ba? May actual case or controversy ba? Meron bang batas na nalabag? Meron bang probisyon ng saligang batas na nalabag? May mga rights ba na naapektuhan? Meron bang obligasyon na hindi ginawa? Mayroon bang damage? Yan po ang magiging basehan para dun sa sagot. After saying that, kung lahat yan ay meron naman lahat, ang tanong, may ebidensya ba? So, may argumento ba? And so on. So, yung mga tanong ninyo na pwede bang kasuhan, pwede bang ganito, yes, lahat pwedeng kasuhan. Ang tanong, mananalo ba? And we cannot always answer that with finality. What we can say is, eto, may grounds for this. May grounds for bringing the matter up. Yung isa pa is, kailangan din may personality yung tao na magdadala ng issue dun sa hukuman. So, yun yung mga basis. Kumbaga, you can ask me all the time, but I will always answer the same way. First, may actual case or controversy ba? Diba? Sabi ni Philher, pwede bang i-abolish ang political parties? Tinatanong niya dito sa TikTok. Well,
The problem is, yung ating saligang batas gives us the freedom of association. May kalayaan tayo mag-associate, mag-create ng mga grupo. So, we cannot stop people from making associations. And if that association deals with political matters, hindi rin natin sila pwedeng pigilan as long as ang pakay nila ay legal. Wala po bang malinaw na stand si Senator Amy kung kaninong talagang side niya? Kung sa mga Duterte ba o sa pinsan niya at kapatid? Kasi panay parinig lang po siya. Para kasing playing safe po siya. Alam nyo, hindi kasi ma-comfortable, kumbaga, ang posisyon ni Senator Amy. Una, kapatid siya ng Pangulo. Pangalawa, kaibigan siya ng mga Duterte. One of the first campaign contributors nga siya doon sa campaign ni Presidente Duterte in 2016. So, I think na, well, many of us, we demand that she clarify her position. And I would understand kung si VP Inday o si Pangulong Duterte, former President Duterte ang kumausap sa kanya. Pero tayo, hindi ako sure. Para sa akin, naiintindihan ko yung lagay niya. Kapatid siya eh. Buti sana kung mga yung tipong pinsan lang. Yan, madali laglag ang pinsan. And in the end, ano naman tayo, magkamag-anak tayo eh. Parang ganun. Pwedeng ganun eh. Pero kapatid, ibang issue yan. Kaputol yan eh. Sabi ni Dandy, may silbi pa ba yung House Speaker natin? Parang nagre-ready na po sa 2028. Well, gano'n naman talaga lahat ng mga nasa elective positions. The moment na pumasok na sila sa opisina, nagpe-prepare na yan para sa re-election nila. Unless presidente ka. In which case, naghahanda ka na para dun sa successor mo. At well, alam natin na yun na po ang ginagawa nila. Naghahanda na sila sino yung mga susunod. Kasi kung papabayaan nila yan, well, ang problema, kung yun lang ang hinahanda nila at hindi naman nila inaasikaso ang bayan, o yun, problema yan. Pag yung bayan pinapabayaan na nila. And ayan ang nakikita kong nangyayari. Hindi natin nararamdaman na may serious na mga solusyon sa mga issues natin. Kamusta na ang presyo ng bigas? Kamusta na presyo ng pagkain? May mga nagsasabi nga daw, bumaba naman ang inflation. Sure, bumaba. Pero core inflation yan. Meron pa rin kasi nasa 4%. Ang ideal is something like 3%. So, ano yung nangyayari? Ang 4% na yan, saan nanggagaling? Dalawa. Oh, krudo at saka pagkain. Kung konti lang ang magagawa natin sa krudo, although meron magagawa sa krudo, hindi nila tinanggal, by the way lumabag sa batas ang ating administrasyon nung hindi nila hinold yung excise taxes nung lumampas ng $80 per barrel na yung prices sa international market. So, pwede nilang pababaan yung presyo ng crude, hindi lang nila ginagawa. Pwede naman nilang kaltasan yung mga add-ons o mga pass-on rates dun sa presyo ng kuryente, hindi nila ginagawa. Pwede naman nilang ayusin yung logistics system, lahat ng mga in-between, the farmer and the market, marami silang pwedeng ayusin na hindi nila ginagawa. Ang ginagawa nila puro ayuda. Ano yun? Yes, agree ako sa jeepney phase-out. Tinatanong kasi ni Sion, agree po ba kayo sa jeepney phase-out? Yes, I do. The jeepney belongs in a museum. I am pro-trains. Whether it is yung maliit na klase for shorter distances and then for longer distances, trains talaga po mas efficient po. It moves people. And I am pro encouraging people to walk. Kahit ang init-init ng panahon at kahit ako mahihirapan ako, magpapayong na lang ako kung talagang maganda yung sistema natin dito, yung transportation system natin dito, we don't need the jeep. Sabi ni Red Chocolate, puro na lang ayuda. Paano naman kaming OFW? Uwi na lang din kami, umasa na lang din kami sa ayuda. Ay, sa totoo lang, di ba? Ang mga may trabaho at ang mga OFWs, dahil may trabaho kayo, hindi kayo bibigyan ng ayuda.
Naalala niyo nung ano, 'di ba, nung pandemic. Yung pandemic talaga hindi na kami ano, technically dapat lahat ng households binibigyan or something like that. Or yung ilang mga members ng household dapat binibigyan kasi mababa yung sweldo or whatever. Pero as it turns out, kung may sweldo ka, abay, hindi ka bibigyan ng ayuda. Kung ikaw ay may pension, hindi ka bibigyan ng ayuda. Bigyan ka ng ayuda pagka politically convenient para dun sa mga nakaupo. So it isn't about who needs what. It's about their desire na to court certain votes. Ayan, nawala yung mic eh. Halimbawa, kung hulihin ng ICCC, PRD, pwedeng manawagan ng people power. Well, kinikilala naman ng ating saligang batas to some extent ang people power. Pero hindi tayo pwedeng manawagan ng rebellion, pag-aaklas, or anything like that. Anything that might involve a violent movement. Okay. Pero dun sa issue ng ICC, wag po nating kakalimutan, hindi lang po si dating Pangulong Duterte ang involved dyan. Nine-name na po nila si VP Inday sa pag-iimbestiga niyan. Tandaan niyo po yan. That's how aggressive yung mga alipores ng ilang mga taong interesado sa posisyon niya. Ganon sila ka-agresibo. Pinapaname siya bilang isang respondent dun sa kaso dahil dun sa panahon na siya ay mayor ng Davao City. Sabi ni Phil Hurst, top ayuda, aim for long-term solution. Di naman kasi nadidistribute ng tama. Correct ka dyan, madam. Sabi ni Granny's Vlog, good day, ngayon lang po ako nakaranas ng ganitong klaseng gobyerno. Grabe. Oo, pero ayoko rin naman natin isipin na walang hope. Mayroon po. Kasi, pero nasa sa atin yun. Unang-una, wag nating bibenta yung boto natin. At wag na tayong boboto dito sa mga tao who have already let us down. Bakit tayo ginaganito? Because they can. Suddenly, may mga tao na nag-occupy ng matataas na posisyon sa gobyerno natin who don't really care about what we think, how we feel, or what we want. Kung gusto lang nila ang nananaig dito. Yun po ang tandaan natin. Hindi na po dapat mauulit yung mga ganyang klaseng tao. Tandaan din natin kung sino itong mga garapalan na wala ang karapatan pang tao, karapatan ng ating mga kasamahan or ating mga mamamayan. Sabi ni Cheska Du, I think they're really after VP and this ICC thing. I think they're after all the Dutertes, personally. Pero may player nga may extra player dito sa sa formula na ito eh. May military. And while it's not healthy to rely on that, andyan pa rin sa saligang batas eh. Diba? Huwag nating kakalimutan, the military is the protector of the people. The people. Sino yan? Tayo yan. The military, the AFP is the protector of the people and of the state. Ibig sabihin, minsan yung estado, minsan yung gobyerno, sila yung kalaban. Sila po ang nang-aapi sa mga tao. At dun sa mga instances na gano'n, maaaring gumita ang AFP. Tandaan po ninyo yan. So, sabi ni Phil Hurt, pero sabi nga dapat dito litisin, hindi ICC. It's a defense. Tandaan niyo po yun. Ang kumbaga, pinapadismiss natin yung kaso at ang depensa natin dyan ay significant dun sa soberanya natin. While we waived a certain part of our sovereignty nung tayo ay pumasok dun sa Rome Statute that created the ICC, the International Criminal Court, may reservation tayo doon. Doon mismo sa Rome Statute nakalagay doon na kapag okay yung mga hukuman at dinudulog natin sa hukuman, umaandar yung justice system natin, hindi pa pwedeng pumasok dito, hindi pa pwedeng idulog sa ICC yung issue na ganito. Okay? Kailangan sinasagot
ng ating gobyerno muna. So nagpa-imbestiga. Noong time na DOJ Secretary si Maynard Guevara, nagpa-imbestiga, may mga tinanggal na mga pulis, may mga nakulong na pulis. Enough ba yon? Well, that will depend dun sa kung ano yung appreciation ng ICC. So yun po yun. Kailangan ilagay natin sa konteksto. Hindi po enough na sabihin natin nakaka-insulto sa courts or all that. Or sasabihin na hindi, umaandar naman ang hukuman natin. Once pinasok na yon doon sa sa ICC, they will deal with that as an issue, as something that we have to prove. Okay? So, hindi yan automatic. At least doon sa part nila. Para sa atin, to begin with, we do not recognize the ICC anymore. It is a discredited institution. This is not an institution that we can trust to handle any of these issues dahil sa 20 na taon na that they have been in existence. Wala po silang nagawa. Meron ba silang nakulong? At ang tingin ko dito, ang pagpasok ng ICC dito sa issue sa ating drug war, is not really for the sake of justice, pero to prove themselves to the world. Kumbaga, gusto nilang patunayan na may saysay pa sila despite the 20-year gap in any not a gap, but 20 years that they have not a single achievement that they can speak of. Sabi ni Seo, ano po plano niyo for Christmas and New Year? Paghahanda o labas kayo para mag-celebrate? Grabe yung tanong mo. Baka ma-resent ng ibang mga tao. I'll probably just be at home. RTJKJ says, BBM, bigas biglang mahal. Uy, grabe. Galing mo mag-slogan, ha? Sabi ni ordinary people, takot sila sa mga Duterte. Yes, but not afraid of them directly, meaning nakakatakot si Presidente Digong, nakakatakot si VP Inday. No, natatakot sila dahil mahal natin sila. That's really what is scary for them, is the fact that they remain beloved. Diba? Tuloy-tuloy ang pagmamahal. So, yun ang hindi rin nila nare-realize. Parang ini-embody nila yung takot nila dun sa tao, sa mga taong to, si former president, tsaka si current vice president. Sinasabi nila na ito, dapat mapatahimik natin itong mga to. Hindi na umuubra ang takot, hindi naman natatakot itong dalawang to sa kanila. Bakit silang matatakot? Andito din tayo. Diba? Itong pagmamahal na yan, di yan nabibili. In spite of what they think, ito yung nakakairita dun sa ibang mga opisyalis natin nakakairita. Akala nila mabibili nila yung genuine na pagmamahal, yung mataas ang pagtingin natin sa kanila. Akala nila magloloko nila tayo with their trolls? Akala ba nila maloloko nila tayo sa katahimikan ng trad media? Wala sila. Hindi nila mabago yung isip natin. Alam niyo kung bakit? Wala silang achievements Hindi napapabayaan nila. Anong ginawa nila sa isa't kalahating taon na nakaupo? Meron ba? Ano na? Buti sana kung may sige, bumababa presyo ng pagkain. Hindi. Yung mayaman yung mga kaibigan nila, ang gagaling. Ano pa? Privatization. Mauna na tong airport na to. Ano pa? Natuloy ba? Wala na nga tayong naririnig kung ano na nangyari sa build. Pati dun sa build back. Build better more na napaka-awkward na slogan, di ba? Ano na narinig natin? Ano natapos? Yung mga trend nga, natigil pa. Di ba? Na-delay ang mga trend natin. Umaariba na yung mga yun. Dapat nga by 2024, mid-2024, tapos na yung yung Tutuban to Malolos. Yung madidelay pa daw. Meron pang na dapat natapos, I think sa MRT na dapat natapos nitong 2023. Natapos ba? Wala. In-announce pa nila, delayed for another year. Mindanao Railway, delayed indefinitely. Ang galing. So, kung may achievement sana ang administrasyon na ito at hindi lang yung pagpapayaman ng mga kaibigan nilang magagaling,
di sana minahal din natin sila. Instead na ano, akala ba nila mamahalin natin sila pag sinisiraan nila si VP Inday at si dating Pangulo? Yun yung mali eh. Yung basic understanding ng pag-iisip ng Pinoy, di nila magets. Masyado siguro kasi silang mayaman, hindi sila in touch dun sa mga paano, sa mga iniisip natin mga mamamayan. Zero talaga. Zero understanding. Zero appreciation. Zero achievements. Ano ba? Eh kung yung effort na nilalagay nila dito sa ano, sa attempts nila i-discredit ang ating bise at saka ang dating Pangulo, eh inilagay nilang nila dun sa pagpapamura ng pagkain. Eh di ba, baka sana, ano pa, tumaas pa yung appreciation natin sa kanila. Hindi nila mabibili yan eh. Eh yun ang nakakairita. Hindi nila tayo kilala. Uulitin ko, hindi nila tayo kilala. Hindi nila naiintindihan ng salita natin, hindi nila naiintindihan ng lagay natin, hindi nila naiintindihan kung ano ang kailangan natin. Wala, zero. Sabi ni Joma, ay ni RG Chan, mayroon ngang achievement, travel pa more, lol. Sana kaya yung ibibigay nila ng ibang bansa na tulong, sana kaya sa travel loan. Isa pa yan, ano mga nire-reseta nila sa atin? Pledges. Ano yung pledges? Pangako. Ano pa? Ayuda. Market visit. Inspection. Press release. Uy, salamat. Ang daming yumaman sa kaka-press release ninyo. Sabi ni Ma'am Lisa Ramos, binalikan ko nga mga vlog ni BBM ng campaign period. Doon ko tinanong ano na update mga pangako niya. Eh, totoo yan. Grabe si Hardy. Oh. Hindi ko mabasahin yan. Although tawan-tawa ako. Sabi ni Carlos, ganun talaga yan, attorney, dahil binuhay ni BBM ang mga oligarchs at dahil mayaman sila kaya they cannot relate much to the lives of the Filipino poor. Totoo yan. Diba? Nakalimutan na naman tayo mga hampas lupa. At ito yung nakakairita eh. Regardless of how galing you are, regardless of how good you are, how intelligent you are and all that, pagka itong mga ano, very quietly, isa pa to, very quietly, tinanggal nila yung mga mid-level managers ng gobyerno that were appointed under the Duterte administration. Ganyan sila ka-worried. Ayan, sabi ni Antonio Cardona, dami silang vlogger na pinayaman. Sabi ni Eufem Yahachanova, akala nila ang mga tao madadala sa ayuda. Hindi pa palag dahil akala lahat nagugutom at binibigyan ng kapiranggot na pera ay okay na. Eh, mauubos din yan eh. Pagka naubos yan, makakalimutan din sila. Sabi ni My Rains, I hope you run for senator. Diyos ko, saan naman tayo makakapagwalis-walis at makapulot ng pera para dyan. Eh, tignan nyo nga kung paano paandarin ang, ang gobyerno eh. Paano paandarin ang ang ating bayan. Meron ba sa ating yayaman na makakapulot ng pangtakbo? Well, sana yung iba sa atin, yung mga mayayaman na dyan, consider ninyo na tumakbo po kayo. Kailangan natin palitan itong mga to. Sabi ni Harold Del Rosario, paano naman po kaya yung inaasahan na magagamit yung nuclear power plant? Diyos ko, ni isang bato na para dyan sa nuclear power plant. Eh, kahit mahal na mahal ko yan si Sec Popo Lotilla, eh, wala pa rin po tayo nakikita. Kahit dun sa ibang mga renewables, puro pangako din. Para dun sa nagtatanong, oo, yung Mindanao Rail po, pirmahan na lang po ang kulang dun sa dun sa loan agreement. Hindi naman natin maipatatayo yan kung wala tayong loan, O. At mahalaga po yung mga international loans. Alam niyo kung bakit? Mapasok yung dollar. Kahit paano. Pagka local bank kasi tayo mangungutang, eh, hindi po mapasok ang pera, di ba?
Pwede ba, tinatanong ni Ma'am Gmae, hi Ma'am Gmae, pwede ba kayo mag-live ni Maharlika Boljakera? Ay pagka nagkatugma siguro yung aming mga schedules, di pa po kami nag-uusap tungkol dyan. Pero one of these days, habol na talaga ako sa kanya. The DBM faction is hallucinating that the president will not finish his term. Yan. Sa Congress po, ang kailangan mapalitan, lahat sila, dapat kayo magpumasok na sa Kongreso. Isa naman tayo bang kuwawalis ng pera para dyan? Sana po pala si Atty. Larry Gadon, tinatanong ni Mang Teresa Sanggalang, ay nasa ano pa rin po? Eh, hindi pa po siya ay advisor to the President on Poverty Alleviation. Nagtatrabaho po siya. Huwag naman po natin i-expect na magsasalita siya ay dahil nasa loob siya ng gobyerno. Hindi na po pwede yung dati niya mga salita. Although meron mga lumulusot, eh huwag naman po natin i-expect na ganun pa rin. Kasi iba na syempre yung posisyon niya. Sabi ni Ma'am Cynthia Ricera Bondong, sino gusto mo maging Pangulo? Di ba nilait ka rin daddy ni Maharlika? Oo, pero hindi ako katulad ng mga snowflakes dyan na nilait lang ng minsan, naniwala naman sila. Nag-usap po kami ni Maharlika. Hindi na po kami magkaaway. Well, never ko naman siya inaway, and ina-acknowledge naman po niya yon. In-explain niya kung saan nanggaling yon, at tinatanggap ko naman yung explanation niya. Yung mga ano ba, yung mga trolls pa ng kabila, kaya ba nila yon? Palagay ko hindi. Sabi ni Pobreng Brat Vlogger, gusto ko yung name mo. Oh, I almost missed your live kahapon. I hated myself kasi di ko, uy, wag naman ganun. na, na, nabutan ng napakaganda na aking exciting na topic niya regarding meeting kay FPRD. Opo. So yun ang tatandaan din po natin, ha. Hindi rin naman tayo pinababayaan ng ating ng ating mga minamahal. Kumbaga, si VP Inday tuloy-tuloy pa rin ang kayod bilang Vice Presidente at bilang kalihim ng edukasyon. Si dating Pangulong Duterte, he cares. He cares about what's going on right now. He cares about the country at kinakausap pa rin niya kami. So, and as many people as he can. Kung merong magmamasama dito sa pag-uusap niya sa ibang tao, well, bring it. Kumbaga, tingin niyo ba may natatakot? Tingin niyo ba natatakot si dati Pangulong Duterte dun sa mga hirit katulad ng ayun na yung ICC and all that? He doesn't care. Sabi nga niya at that age, why should he care? Iyon. Sabi ni Good Feeds, napanood niyo ba yung vlog ni na bagong lipunan, Miss Sas, Pebbles, Chururut at Maharlika, revealing the true color of cooking? Actually, yes, I caught that. A lot of that hindi ko alam. At ngayon ko lang nalalaman. Iba po kasi during the campaign, hindi po kasi ako talagang pumapasok sa campaign headquarters. Bihira po kami pumasok talaga. Minsan-minsan lang. Pero ang sa kasamaan palad ay tumulong din po kami. I don't regret it because at the time he was the best candidate. So hindi ko naman nire-regret yung pagtulong namin. Pero nasasaktan ako dun sa mga dinaanan ni na Sas, ni na Mama Maharlika, ni na Pebbles, na parang minaliit sila. Nasasaktan ako dun sa mga pangyayaring ganon. I expected better from certain people na nandun. May mga tao doon talaga na they don't deserve any good things that come to them kasi meron silang kung nagmamaliit ka ng ibang tao, how can you be a good public servant? Sabi ni Fafa OG, I also like your name. Sa panahon ngayon, dapat maging matalino tayo sa mga nangyayari. Totoo yan. Sabi ni Just B, sa laki ng budget, ma'am, sana naman mabigyan din ng budget yung mga ipira claimants na puro senior na. Opo, pero kailangan po i-allocate yan ng Kongreso. So, doon po kayo doon po kayo talaga maglalabi
Eh, ang problema nga dito sa mga nakaupo ng mga kongresista natin, ng mga care, do you think that they care about the little people like us? Di ba? Mga ampas lupa katulad natin. Sina Doc Lorraine na, hindi nila ininde eh. Sabi ni Ma'am Cynthia, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ni Maharlika? Well, I think that she does have a good Hindi pa ako. Maya-maya pa ako. She does have a good track record sa mga, kumbaga, dun sa mga binabalitan niya. So, but I usually wait bago ako magkomento, naghihintay ako na ma-confirm yun, lumabas yun. But there's nothing wrong with watching her. And I do find her really hugely entertaining. So, I usually, believe it pag andyan na. Lumalabas naman yung impormasyon eh. So, once again, this is landed here in Davao Station. Meanwhile, the request of departing Manila Batangas at 95J9. Sabi ni Ma'am Leg, kami nga mga autism moms, para kaming naglilimo sa DSWD. Pero sila ang laki-laki ng mga budget nakakasal. Ayun, naiintindihan ko po. Once again, we are not yet boarding. Sabi ni at LTHE, sobrang nagregret ako sa paggastos ng paggawa ng mga tarpaulin ng mga t-shirt during the campaign. Aray. Sabi ni Arman, if you voice out and question their authority instead of hearing out, sinasakal ka pa. Good. Kumbaga, parang itong mga tao, may mga humihirit dito na na dati nandiyan ka, dati sumuporta ka. Of course, because we made a decision based on the information that we had then. Kung hindi ako magbabago ng isip sa harap ng impormasyon na ito, sa harap ng mga nakikita nating palpak na polisiya, sa lahat ng nakikita kong kawalang ginagawa, sa lahat ng mga ganyan, hindi ba bang pabago isip ninyo? Hindi ba maiinis ka din? Hindi ba no matter how well or badly you were treated by these officials, hindi ba mapapaisip ka? Obligasyon natin mga mamamayan na i-call out ang gobyerno natin. Tayo po yung nag-check sa kanila. Tayo po yung nagpipigil sa kanilang mga excesses by voicing out our opinions. Eh, anong sinasagot nila sa atin? Pinapadalan lang tayo ng mga trolls. As if naman maniniwala tayo dun. As if naman they can duplicate the Duterte magic simply by hiring trolls and simply by hiring PR people. Paso na po yan. Madali naman mag-gain yung trust at saka pagmamahal ng taong bayan. Accomplishments lang yan. Pero imbis na bigyan nyo kami ng mga accomplishments, pinapayaman nyo lang yung mga taong tumulong sa inyo. Yung mga mayayaman ninyong mga kaibigan. At hindi rin tayo bulag at bingi dun sa mga naririnig natin mga kwento tungkol sa korupsyon sa gobyerno. So, pwede ba natin yung mga ina-address ko talaga yung mga issue na ganyan, yung mga dati, ganito ka. Oo, dati, kasi yun yung impormasyon ko. Yun yung alam ko, yun yung nakikita namin. Kaibigan ko si BBM noon. Pero, anong nangyari? Isang taon akong nanahimik. Isang taon hindi ako nag-criticize sa ating Pangulo. Isang taon talagang kahit sino dyan, ang tinitira ko lang, puro polisiya lang. Nakakaloka. Sabi ni Ma'am Cynthia, isa pa, yung live ni Attorney Roque na may D-stab daw na plano ni Duterte na sinumbong kay PBBM. Totoo ba yung masyadong matalino si dating Pangulo. Unang-una, abogado siya. Alam niya kung anong legal, alam niya kung anong hindi. In fact, pagka may mga katanungan kami na tingin niya medyo malabo kung magbibigay siya ng direct answer, alam mo kaagad, hindi mo siya matatie down. Diyos ko, prosecutor yan dati, alam niya yung mga kailangan na ebidensya, dali-dali. Para mapatunayan yung mga ganyan. Paano kung painan siya? Hindi siya ganun. He's too careful. If ever meron siyang gagawin, he'll be too careful about it.
Ay, hindi ko po nakita yung live ni Madam Maharlika kagabi. Alam ko lang yung ibang mga diniscuss niya. Last 4 minutes. May flight po kasi ako, delayed na nga, pero iniintay ko na lang yung tawag. Sabi ni Victoria's Lucky Penny, praning lang talagang gobyerno dahil alam nila ang kapalpakan nila. Okay, which reminds me, i-reiterate natin ha. Number 1, ano yung dinidiscuss natin dito? Well, first of all, sino ba nag-umpisa nito? Diba? Itong mga nagsasabi na di tayo nakakaintay para iupo si VP Inday. Excuse me. Hindi nga kami nagsasalita about anything like that. Pagkatapos, sasabihin ninyo, kami yung atat. Sino ba ang atat? Sino ba yung magbe-benefit kapag na-impeach si VP Inday? Tandaan ninyo, sino magbe-benefit? It will be somebody from the legislature. So, yung saan nanggaling yung mga hearing tungkol sa CF ni VP Inday? Legislature. Okay? So, huwag nilang sasabihin na merong atat dun sa panig ni VP Inday. That's not true. At nanggagaslight lang po kami. Opo, susubukan ko po mag-live with Ma'am Joey at saka si Madam Sas. Okay, so, naririnig niya yung tutut na yun. Yan yung low-bat ko. Okay, so, tandaan natin. We didn't start this, but certainly they have taken it to a place where we can participate. And how do we participate? We continue calling out the excesses of government. We continue calling out for better transparency, for fair liquidation. Fair liquidation. Anong ibig sabihin nun? Hindi pwedeng masyadong mababa ang standards ng liquidation ng Kongreso. Ano sila others? Ano sila special? Hindi pwedeng ganun. Kung doon sa executive, ang dami isang damakmak na liquidation ng kailangan, isang damakmak na dokumento, at lalo na the lower rank you are, the higher the documentary requirements. Kaya wag po silang ganyan. Furthermore, we're not here simply because we love the Dutertes. We're here because this government is failing. This government has not addressed any of our issues. Puro sila mga stopgap measures, puro sila patrols, puro sila PR, puro sila cosmetic changes. So, no, enough of that. We love the Dutertes, yes, but we wouldn't be angry if there were achievements on the part of the government. And finally, do not forget, the Constitution says the AFP is the protector of the people and of the state. Remember, although the people are an element of the state, sinabi talaga ng saligang batas na pwede silang kumit na kapag ang gobyerno na o ang estado na ang kalaban ng taong bayan. So, may basis po yan. May basis po na mag-rely tayo sa kung anong iniisip ng AFP. Sana naiintindihan din nila. So, maraming salamat po sa pagsubaybay sa live natin po ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po. Uy, sabi ni Julian, asa na yung 20 pesos na bigas? So maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng super chat, super sticker. Ma'am Criselda Paclov, maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nagpadala ng stars at saka yung mga kung anik-anik dito sa TikTok. Maraming salamat. Pasyal daw, sabi ni Paulaw, puro-puro, pasyal daw ako dyan sa Palawan. Uy, papasyal talaga ako dyan sa Palawan. Parati po ako bumabalik. At Ma'am Gmae, maraming salamat at nandito po ulit kayo. Na-miss ko kayo. Sabi ni Rara Ecorbisa II, ingat po kayo and Godspeed. Yes po, pero please everybody, please stay well, please stay healthy. Kailangan kayo ng bayan ninyo. Maraming salamat. Magla-live pa tayo tuloy-tuloy until as long as there is the need for us to speak out, we will speak out. So, maraming salamat. Have a good day, everybody.